Tahimik na nakaupo ang ina ni Vianze, sa isang sulok ng bulwagan. Hawak niya ang isang baso ng juice, ngunit hindi niya namamalayang matagal na pala itong hindi niya iniinom. Ang atensyon niya ay nakatuon lamang sa 2 taong nasa gitna ng kasiyahan, si Edo at ang kanyang anak na si Vianze, na masayang nagkukulitan sa gitna ng birthday party ni Edo. Makukulay ang mga lobo, masigla ang tugtog, at puno ng tawanan ang paligid. Ngunit sa paningin ng ina, tila naglaho ang lahat ng ingay at kulay. Ang natitira lamang ay ang mga simpleng tagpong nasasaksihan niya, ang ngiti ni Edo habang inaabot ang plato ng cake kay Vianze, ang bahagyang pamumula ng pisngi ng kanyang anak habang tinatanggap ito, at ang mga matang tila may sariling mundo kapag nagtatagpo ang kanilang mga tingin. Hindi napigilan ng ina ni Vianze ang mapangiti. May kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. Kinilig siya, hindi bilang isang dalaga, kundi bilang isang ina na nasasaksihan ng unti-unting paglaki ng kanyang anak, hindi lamang sa edad, kundi sa damdamin. Naalala niya ang batang Vianze noon, mahiyain, laging nasa likod niya, at takot makipag-usap sa iba. Ngunit ngayon, heto siya, tumutawa ng malakas, kumpiyansang nakikipag-usap, at komportableng-komportable sa presensya ni Edo. May paraan si Edo ng pakikitungo kay Vianze na agad napansin ng ina, magalang, maalaga, at totoo. Hindi pilit ang kilos, hindi rin sobra, sakto lang, ngunit ramdam. May bahagi sa kanya ang gustong maging istrikta, ang magtanong, sigurado ka ba? Handa ka na ba? Ngunit mas nangingibabaw ang isang damdaming bihirang maramdaman ng isang ina, kapanatagan. Hindi siya kinakabahan. Sa halip, naramdaman niyang ligtas ang kanyang anak sa piling ni Edo, kahit sa sandaling iyon lamang. Nang magsimula ang kantahan para sa birthday celebrant, magkatabing tumayo si Edo at Vianze. Sa gitna ng awitan, napatawa si Vianze sa isang bulong ni Edo, dahilan upang bahagyan nitong mas iko ang binata. Muntik nang mapalakas ang tawa ni ina, kaya't mabilis niyang tinakpan ang bibig niya. Ganito pala ang pakiramdam, bulong niya sa sarili, ang kiligin para sa kaligayahan ng anak. May bahagyang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Pasasalamat na nakita niya ang anak niyang masaya. Pasasalamat na may isang taong kayang magpatawa rito ng ganoon kanatural. At pasasalamat na kahit paano, nakikita niya ang isang kinabukasang hindi niya kailangang katakutan. Sa pagtatapos ng programa, lumapit si Edo sa ina ni Vianze upang magmano. Magalang ang ngiti nito, at may bahid ng hiya. Salamat po sa pagpunta, sabi niya. Tumango si ina at ngumiti pabalik, isang ngiting may dalang pag-unawa. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Sa kanyang mga mata, malinaw ang mensahe, nakikita-kita. At nakikita ko kung paano mo alagaan ang anak ko. Dahil minsan sa buhay ng isang ina, sapat na ang makitang masaya ang anak, at doon mismo, sa simpleng birthday party na iyon, kinilig si ina hindi para sa sarili niya, kundi para sa pag-ibig na unti-unting namumukadkad sa harap ng kanyang mga mata. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.